Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 262 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa gitna nga ng mga naglalayag na barko patungo sa isla ng mga pirata, matapos ang naganap na insidente, ay makikita nating matagumpay na naiahon nitong ilang mga manlalaro etong katawan ni Wuliang at iniisip ng mga ito na mukhang tuluyan ng namaalam ang naturang individual. Subalit nagitla nga ang mga ito nung bigla na lamang dahan-dahang bumangon etong si Wuliang mula sa lapag. At kapwa na pagtanto ng mga ito na hindi siya isang manlalaro. Marang ipinakilala naman niya ang kanyang sarili na siya di umano ang anino ng kanyang itinuturing na Panginoon at nagsisilbing talim nito sa gitna ng kadiliman, habang sinasambit na siya nga raw si Wuliang. Sa mga sandali ding iyon ay ipinahayag nga ng system na etong si Corpse na leader ng mga pirata at siya rin tumatayong boss ng ika-29 na palapag ay tuluyan ng naidispatcha. Nangihinayang nga etong si Jinyuk, subalit ang mahalaga nga daw sa ngayon ay nakuha na niya ang lahat ng kanyang mga kinakailangan. Tuwang-tuwa nga rin etong iba pang mga manlalaro sa tagumpay na kanilang nakamit, habang ang ilan sa kanila ay nanghihinayang dahil wala man lamang daw silang nakuhang pabuya. Kabilang na dito etong manlalarong si Maria. Hanggang sa bigla na nga lamang muling lumitaw ang isang mensahe ng system na nagbibigay ng babala para sa lahat ng mga manlalarong nasa naturang palapag hinggil sa magaganap na apocalypse, at may natitira na lamang na halos 2 araw bago ito tuluyang mangyari. Gayon din binigyang diin dito ng system na walang sino man ang makakalabas ng ika-29 na palapag hanggang sa tuluyang matapos ang dilubyong nasambit na talagang nagbigay ng kilabot para sa lahat. Matapos nito ay agad nating masisilayan ang grupo ng ilang mga manlalaro na talagang naguguluhan sa kung bakit bigla na lamang magaganap ang ganitong klase ng senaryo. Mas minabuti namang pakalmahin silang lahat nitong manlalarong si Alfonso at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang mga nabibilang sa Holy Cross Knights. Gayon din binigyang diin na kahit ano pang pahirap ang dumating sa kanila ay nakatitiyak siyang magagawa nila itong malagpasan mula sa tulong nitong kapangyarihan ng Goddess of Light. At upang mas mapanatag pa ang mga ito ay itinuro pa nga nilang naroroon etong Saintess na si Teresa. Agad namang nakilala etong naturang babae ng mga manlalarong kasama nila at masayang lumapit dito sa dalaga. Sunod-sunod nga ang mga naging katanungan ng mga ito, kabilang na kung ano ang plano nitong si Kang Jinyuk at nasaan na rin ang iba pang mga miyembro ng Veterans Corporation. Nabigla nga etong sina Alfonso sa reaksyon ng lahat ng mga naroroon at pasimpleng napapangiti dahil mukhang mas nagtitiwala pa nga daw ang mga kapwa nila manlalaro sa abilidad na tinataglay nitong individual na una nang tinutukan siya ng baril sa ulo. Maya-maya pa ay may isang boses ang tumawag sa atensyon ng lahat habang ninanais na huwag nilang abalahin ng isang inosenteng individual at mas mainam na siya mismo ang kanilang kausapin. Ito nga ay si Jinyuk na agarang ipinahayag ng isang apocalypse ay isang pangyayaring puno ng karahasan na may kakayang wasakin ng tuluyan ang isang buong palapag ng tore. Masayang-masaya etong si Teresa sa pagsulpot nitong binata, habang kapwa naman tinatanong ng ibang mga manlalaro kung ano ang dapat nilang gawin sa ngayon. Tinugon naman sila nitong ating pangunahing tauhan na simple lamang ang dapat nilang isagawa, at ito ay ang sama-samang magtulungan at mabuhay. Nagtanong ang muli etong isa pang manlalaro sa kung ano nga daw ba ang aasahan nilang lilitaw na panganib at kung ano ang dapat nilang maihanda laban dito. Naging seryoso nga ang pagmumukha nitong binata. Buwat sa aniya ay wala din siyang kasiguraduhan kung ano nga daw ba ang bagay na iyon. Buwat ng antanging malinaw lamang sa ngayon ay pinaplanong burahin ng tuluyan silang lahat ng mga manlalarong nasa naturang palapag at walang malinaw na impormasyon sa kung paano itong mangyayari. Ang payag ngang iyon ay agad na nagdulot ng galit para sa mga kapwa niya manlalaro at kapwa na question ang anila ay pagiging hambog nitong si Jinyuk. Bagamat wala naman pala itong ideya sa mga posibleng mangyari, na hindi naman nagustuhan nitong si Alice at agad nagpakita ng matinding intimidasyon kung kaya't binawi din ng mga ito ang mga naging payag nilang binitawan. Nauunawaan naman itong si Jinyuk kung bakit ganoon ang reaksyon ng mga nasabing manlalaro. Subalit aniya, kahit wala silang sapat na impormasyon sa kung anong klase ng dilubyo ang paparating laban sa kanila, ay may paraan nga daw upang ito'y matukoy, at ang unang hakbang na dapat nilang isagawa ay ang kanilang tahakin ng kailaliman ng dagat kung saan matatagpuan ang Atlantis City. Matapos nito ay ipinakita sa atin ang isang barko kung saan masayang kinakarga nitong si Teresa etong dragon na si Goguma. Maigpit na nagbigay nga ng isang kautusan at paalala etong si Jinyuk para sa kanyang alaga na huwag iiwan kahit kailan etong dalaga, lalo na't wala di umano siyang tiwala para sa mga manalarong miyembro ng Holy Cross Knights. Nangangamba namang nagtanong etong si Teresa para sa ating pangunahing tauhan.
kung magiging ayos lamang daw ba silang dalawa nitong si Alice, lalo na't napakamapanganib ang kanilang isasagawang misyon. Dagdag pa nga nitong dalaga na batay sa kanyang pagkakaalam na ang mga nilalang na naninirahan sa ilalim nitong karagatan ng ika-29 na palapag ay lubang matindi ang galit sa mga kagaya nilang tao at hindi magiging madali ang gumawa ng interaksyon at pakikipag-ugnayan sa mga ito. Sinang-ayunan naman siya nitong binata, subalit nakatitiyak nga raw siyang magiging ayos lamang ang lahat, lalo na't ito lamang ang tanging paraan upang makakuha sila ng sapat na impormasyon at kapwa natanong nga rin siya nitong binata kung ano na ang kasalukuyang ginagawa ng mga kasamahan nilang mga manlalaro. Inilahad nga nitong si Teresa na etong si Litay Min ay nag-umpisa ng mangolekta ng mga items mula sa Pirates Island kagaya ng kanyang hiniling sa mga ito. Nag-iipon nga raw ang kanyang mga kaibigan gayon din ang mga kapwa nila manlalaro ng mga magagamit na sandata katulad ng kanyon na magiging kapaki-pakinabang labang sa paparating na panganib na ikinatuwa namang mapag-alaman nitong ating pangunahing tauhan. Magkaganoon man ay hindi nga niya maiwasang mabahala sapagkat maigsing panahon na lamang ang mayroon sila upang mapagandaan ang paparating na apocalypse kung kaya't kinakailangan na niyang magmadali. Tinanong nga niyang muli etong si Alice kung sigurado nga daw ba talaga itong sasama sa kanyang misyong isasagawa buwat nang hindi magiging komportable para sa isang katulad niya ang ilalim ng karagatan. Na tinugon naman itong babaeng vampira ng oo dahil sasama nga daw siya kahit saan man magpunta etong si Jin-Yuk. Ngunit agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang pagmumukha nung ipinakita sa kanya nitong binata ang isang mumunting piraso ng 1-year fermented sea shark fin na kinakailangan nga daw kainin nitong si Alice bago sila tuluyang isagawa ang misyon. Matapos nito ay magkasabay nga itong dalawa na inilagay sa kani-kanilang mga bibig ang nasabing fermented shark fin. At dahil nga sa marahil tindi ng amoy, bahaw at di kaaya-ayang lasa nitong tinataglay ay halos maiduwal na ito ng babaeng vampira na agarang pinigilan naman nitong ating pangunahing tauhan. Sapagkat ito nga daw ay lubang kinakailangan niyang lunukin upang maisagawa ng maayos ang pagtahak sa kailaliman ng karagatan, kasabay ng tuluyang pagtalon ng magkasama nitong dalawa mula sa barko upang simulan na ang pagtungo sa Atlantis. Muli nga binilinan nitong binata etong babaeng vampira na kinakailangan niyang lunukin ang ibinigay niyang shark fin upang maging ayos lamang ang kanilang paglalakbay. Kaya't nung tuluyan na nga itong naisagawa ni Alice, ay agad niyang nadama ang bisa nito at kanyang napuna na hindi na ganoon kadilim ang karagatan sa kanyang paningin. Gayon din ay nagagawa na niyang huminga sa kailaliman ng karagatan. Inilabas nga nitong si Alice ang kanyang pakpak at masayang ginamit ito upang makalangoy ng mas mabilis na talagang ipinagmamalaki pa nga niya sa binata. Wala namang masabi etong si Jin-Yuk sapagkat marahil kaya ganito kasabik etong si Alice sa kanilang isasagawang misyon ay buhat ng matagal-tagal na rin silang hindi nagkasama sa ganitong mga gawain. Minabuti nga nitong ating pangunahing tauhan na pakalmahin ang pananabik nitong babaeng vampira at pagmasdan ang nasa likuran niyang bahagi at sadyang mapipinta ang kanyang kasiyahan noong kanyang masilayan ang lungsod ng Atlantis na higit pa di umano sa lawak na kanyang inaasahan. Nagtanong nga itong si Alice kay Jin-Yuk kung ano ang kanilang gagawin upang makapasok dito gayong ang mga naninirahan doon ay lubang galit sa lahi ng mga tao. Na sinagot naman itong binata na huwag na itong alalahanin pa dahil mayroon nga siyang planong inihanda. Kasunod nito ay inactivate nga niyang skill na mantra taming at ang lahat ng mga dambuhalang halimaw na naninirahan sa kailaliman ng karagatan ay tinahak ang kanilang direksyon. Samantalang sa ibang dako ay makikita din natin etong floor manager na si Aloti na talagang umiiyak dahil sa tindi ng takot at malakas na humihingi ng kapatawaran sa harapan nitong tower administrator na si Hastings dahil sa kapalpakan niyang nagawa bagamat gumamit na sila ng isang divine relic. Nagmamakaawa nga ito at nangangakong pagbubutihan pa ang kanyang pagtatrabaho. Pinakalma naman siya nitong si Hastings, buhat nang wala namang nagsabing parurusahan siya dahil sa nangyaring kabiguan. Dagdag pa nga nitong tower administrator na hindi ito maituturing na isang kabiguan sapagkat nagawa pa rin nilang maidispatcha ang isang manlalarong may kapasidad na gumamit ng divine power. Sa mga darating nga daw na panahon ay mas mauunawaan pa nitong si Aloti na may isang bagay di umano ang patuloy na tumataas pagdating sa paghahangad ng kaparaanan upang maidispatcha etong manlalarong si Kang Jin-Yuk. At iyon ay ang imahinasyon. Sapagkat lubang napakamalikhain nitong nasabing manlalaro at lubos na nauunawaan ang mangyayari oras na nabigo ang kanyang plano. Samantalang sa lungsod naman ng Atlantis ay masisilayan natin ang isang seafolk na humahangos na tinatahak ang kinaroroonan nitong kanilang tumatayong leader upang ibahagi ang isang di kaaya-ayang sitwasyon. Buhat ng may mga individual na nagmula sa kalupaan ang kasalukuyang nasa tarangkahan ng kanilang kaharian. Hindi naman ito iniisip ng nasabing individual na isang malaking usapin
sapagkat kasalukuyan nga daw ay may nagaganap na hidwaan sa itaas nilang bahagi at posibleng tinangay lamang ang mga ito patungo sa kanilang kinaroroonan. Ngunit nilinaw naman itong kanyang alagad na hindi ito ang kanilang problema sa kasalukuyan. Bagkus ang nasabing lalaki nga daw ay ang nanguna at nagdala ng mga sea beast na tinatawag ngang Gigantrilos at maging ang daan-daang bilang ng iba pang mga halimaw sa karagatan na talaga nagbigay ng matinding takot para sa lahat ng mga kawal na nagbabantay sa kanilang gate. Sa gitna nga ng tensyong nagaganap ay nawikan nitong si Jinyuk na hindi ba't may kasabihan nga daw ang mga nilalang sa karagatan na ang mga individual na sinusunod ng mga itinuturing na sea beast ay hindi masasamang tao. Dahil pinagtaka naman ng mga ito dahil ngayon lamang nila narinig ang nasabing pahayag. Nagpatuloy naman etong si Jinyuk sa pagsasaad habang kapwa humihingi ng paumanhin dahil nagmamadali nga daw siya sa kasalukuyan. Kung kaya't direkta ang kaniyang naging pagkikipagkumpronta sa kanila, kasabay ng paghahangad mula sa mga kawal na naroroon na kung maaari siyang gabayan at agarang idala patungo sa kanilang royal treasury mga master.